Jules, at dahil Friday ngayon, ito na ang ating paboritong segment, ang SSS Boss Believe Kami Sa'yo segment. At ngayong umaga, mapapag-usapan natin ang SSS Service Offices. Kasama natin ngayong umaga si Engineer Julie D. Batalier, ang CEO3 ng SSS Branch Evaluation Services Department. Magandang umaga po, Engineer Julie. Magandang umaga rin po sa inyo at magandang umaga sa mga manonood natin. Alright, ma'am. Siguro maganda pong linawin natin ang SSS Services Office. Ano po ba ito at ano po ang pinagkaiba niya sa SSS branches na meron po tayo? Ang SSS Service Office natin, yan po extension office ng mga branches natin. At ang mga branches naman natin, ito yung tinatawag naming full branch. Okay. Yan. And then, go ahead. Okay. So, since na-define na nga yung difference niya, no, saan po ba usually makikita itong mga service offices na to? Kasi usually, di ba, yung mga branches ninyo makikita natin siya sa iba't ibang streets, main streets natin. Yes. So, yung services po mismo, saan po? Kadalasan po ng aming mga service offices nasa mga malls at mga munisipyo at city hall. At meron din sa mga mangilang-ilang bayan dito sa buong Pilipinas. Okay. Engineer, gusto ko matanong, kumbaga, bakit niyo po naisip na maglagay ng services office sa mga malls nga po and sa mga municipal and city halls po, aside from having a strategic locations for your branches? Bakit po natin naisipang dagdagan, kumbaga, sa mga ganitong areas? Ang service offices natin, since sabi ko nga kanina, extension yan ng branches, para mailapit po sa mga membro natin at mabigyan na at conveniente silang makakapag-transact ng business doon. Pangalawa, para mabawasan din yung dami ng transaksyon sa mga branches natin at ma-address din ng service office natin yung mga space deficit ng mga ilang branches namin na maliliit. Alright, so basically po, more of a consolidating and parang distributing other tasks from the branches to the service offices. So, aside from yun nga po, mas makakabawas po ng dami ng tao sa mga branches mismo, meron pa po bang iba pang mga benefits yung makukuha ng SSS since na-decentralized to other service offices? Sa ating mga miyembro, marami silang benepisyo na makukuha. Unang-una, pag ito ay nakalagay sa mga malls, ang malls is strategically located. Pangalawa, maraming transportasyon. Available lagi ang publikong transportasyon. Pangatlo, pwede na rin ang ating mga miyembro medyo habang namamasyal sa mga malls, mag-shopping, isasabay na rin ang transaksyon nila sa SSS. Pang-apat, yung ating pong mga miyembro na nasa pribadong sektor, pwede rin pong hindi na sila lumiban sa kanilang opisina dahil bukas po ang Saturdays actually. ang aming service office pag Sabado. Ito po ma'am, dagdag po natin yung napag-usapan natin kanina umaga. Aside po from the malls, yung sa municipal and city halls, bakit naman po natin naisipang maglagay ng service offices po sa mga municipal and city halls? May sinasabi po kayo tungkol sa pag-apply nila ng mga business permits, yung mga ganitong bagay. Ano pa pwede po ma-expound dito? Okay. Kasi po, bago ho sila isyuhan ng mga business permits ng ating munisipyo at city hall, kailangan po nila ng clearance mula sa SSS. At pangalawa, at least nandun na yung mga nag-a-apply ng mga pribadong sektor na pwede na rin silang mag-verify o mag-inquire kung regularly paying na sila ng contribution. At pangalawa rin, syempre, para mailapit din na ating SSS dun sa mga nakakasakupan ng mga munisipyo at cities. Alright. So ma'am, usually po, ano po yung basic services na inihahandog po ng mga itong mga service offices po? Yung para po ma-define natin yung pinaka-difference na makukuha mo sa branches. Ang ating mga service office kasi, ang binibigay niyan, sila yung nagbibigay na pwede ka nang kumuha ng SSS number doon sa service office. Yung mga forms, pwede rin silang mamigay doon sa service office ng forms. Yung mga simpleng correction ng mga pangalan, yung mga prefix at suffix ng mga pangalan natin, pwede na rin gawin diyan sa service office natin. Yung mga yung correction ng mga kasarian,
Ayun, ang mga ano, at saka yung pag-encode ng kuminsan, wala tayong middle name, pwede na rin gawin yan sa service office natin. Okay. Ma'am, ito naman po siguro maganda naman po kasi alam natin sa SSS marami po tayong kinikater to na kumbaga na crowd. Ang maganda po ay siguro maikwento natin kumbaga sa services office para naman po sa mga miyembro, para sa pensioners. Maaari po ba natin isa-isahin kung ano yung mga pwede nilang i-avail sa mga service offices natin? Yun, ang ano ko, sabi ko nga, ang pwede sila, katulad, sa pwede silang kumuha rin ng kanilang business ID. Okay. Oo. Tapos sila pwede rin silang mag-file ng kanilang notification sa ating mga miyembro, yung kanilang mag-verify ng kanilang status ng salary loan, yung mga payments, yung correction ng kanilang date of birth, yung change of civil status. Yan ang pwede mong magawa lahat, talaga. mga basic lang. As of, ay para naman po sa mga pensioners natin, ano po yung mga basic na functions Ang ng mga SSS? pensioners lang natin, yung confirmation lang, annual confirmation of pensioners. Yun lang ang ano natin doon. Okay. Pero yung mga yung mga ano yan, regular na retirees. Opo. Pero yung mga disabled, hindi po pwede sila Sa branches po sa dapat branch sila. po sila. Okay. Sa branch Alright. sila. Okay, ma'am. Pwede rin daw po mag-apply ng UMID card sa SSS Service Center? Opo, meron po kami, pero iisa pa lang. Yung sa Yan, Alimol pa dun lang sa po. Alimol pa lang, nag-pilot opening pa lang kami doon. Pero ang management naman, patuloy na pinag-aaralan kung saan pwede pang maglagay ng UMID data capture. Ma'am, we are talking about accessibility nga po para sa ating mga miyembro. So ito pong mga service offices natin ay open po sila. Ano yung operating hours po niyan? Mall hours po ba sila? Yes. Ang operating hours niyan, 10 up to 6, Tuesday until Saturday. Okay. Sa mga munisipyo naman, government offices yan. So usually, 8 to 5 sila Monday through Fridays. Alright. So ma'am, yung service office po, 'di ba, bago po to for SSS. So usually ma'am, para po malaman din po ng mga boss natin, of course the members ng SSS, paano po ba yung process para makagawa ng isang service office? Syempre, ang ano namin diyan, tinitignan din natin yung location. Tapos, ano yung classification ng ating mga LGUs. Yan ang mga tinitig. At yung collection ng ating branch. Okay. Yun ang ating kategorya para makapag-put up ng isang SSS service office. Ma'am, as of now po, ilang service office mo meron tayo at meron pa po ba tayong planong dagdagan pa ang mga existing service offices natin? Actually, now, we have 31 service offices. And we are targeting another 10. We are committed to open another service offices all over the Philippines. Okay. Well, aside from that, since may plans nga to open pa other SSS service offices, meron bang plans to open new branches? Yes. We are targeting 24 additional branches nationwide. Okay. Ma'am, ito po, di ba, since alam natin na gaya nga po ng sabi ninyo, ay marami po sa mga service offices natin ay nasa mga mall. Meron po ba tayong parang kumbaga partnership or may cooperation po from the mall operators to help with the SSS accommodations? Actually, we are very grateful for mall operators. Kasi sila, they give us free rent. Free? Wow, okay. Free space. Wow, okay. Free rent, free space, ready for occupancy. So, ang gagawin na lang namin is just to go there. Tapos, mga facilities nila, pwede na namin gamitin. So, Yun ang maganda. sa tingin nyo, ma'am, bakit ganun yung naging treatment with SSS? Siguro, para rin namang magkaroon ng conveniente yung mga kliyente nila pagka nandun sila. At unang-una, yung one-stop shop na sinasabi sa Lingkod Pinoy Center. So, pagka nandun na yung mga miyembro natin, kung may iba pa silang transaction sa ibang government agencies, nandun na lahat. Minsan, nandun ang NSO, nandun na rin yung NBI. Kumaga sa one-stop shop sila doon. Nandun lahat. Ma'am, siguro na lang po, bago tayo magtapos, baka meron kayong mensahe sa ating mga manonood ngayong umaga para na rin po ma-maximize nila ang service office facility ng SSS. Okay, may nakahanda akong sasabihin sa kanila. Sige po. Sa ating pong mga miyembro ng SSS, kami po ay patuloy na maglilingkod sa inyo at unti-unti naming ilalapit
sa inyo ang aming serbisyo to give you convenient, effective, and prompt service. Huwag po kayong mag-atubili na lumapit sa amin. Kami po ang inyong lingkod. Marami pong salamat at mabuhay po. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga naikwento nyo sa amin ngayong umaga. At syempre, ma-maximize nga natin ang facilities na inahandog sa atin ng SSS. Good news yan sa lahat ng mga boss Yes, natin, correct. members ng SSS. That was Engineer Julie D. Batalier, ang CEO3 ng SSS Branch Evaluation Services Department. Maraming salamat po sa inyong Marami panahon rin ngayong po umaga, salamat. Engineer Julie.